Hindi makakain ng maayos. Ubos na yung savings. Paubos na, sabi niya. Pagkatapos, no permanent address. NPA siya ngayon. No permanent address. Layas ng layas kung saan-saan. Nakatira na lang po sa kalsada, sa tinawag nilang Duterte Street. Inag-away-away pa sila sa pagkain. Sa umba, talagang stressful po. O ngayon, balikan natin itong sinasabi niya. Kung ako nga, bigyan natin ng advice siguro na, tulungan na natin. Bigyan natin advice si Sara Duterte, yung pamilya Duterte. Kung ako po sa inyo, ang gawin po ninyong abogado, si Atty. Harry Roque, kasi international lawyer naman po siya. At magaling, tiniwalaan ng inyo pong tatay. Bakit wala kayong tiwala kay Atty. Harry Roque? Tama itong sinasabi niya. Mali yung mga strategy ni Kaufman. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Dahil sa pag-deny mga kababayan ng ICC sa kailingan for interim release kay Digong, biglang naulol na naman po siya. Naulol talaga niya, Mr. Maravillas. Biglang naulol na naman po si Atty. Harry Roque. Di ba, Mr. Maravillas? Anyayang si Roque, dati nang ulol. Dobling na ulol. Galit na galit po. Kinastigo ng todo yung ICC. Maganda itong ginagawa ni Atty. Harry Roque. Dapat nga pati si Sara, yung anak mismo ng dating Pangulo. Sabi nga natin, iniintay ko yung statement. Wala pang pinapalabas. Ipulong pa lang yung nagsasalita. Tahimik pa si Sara Duterte. Mas maganda mula mismo sa bibig, magpa-press-con uli tulad ng ginawa niya nung bantaan yung ating Pangulo. Yun ang inintay natin. Kasi na-deny yung request nila mga kababayan for interim release ni Digong. Na ang sabi, ang naka-contribute sa naging decision po, yung mismong misbehavior ni Sara Duterte na nag-video-video at sinabing i-jailbreak si Digong. Napasama mga kababayan. O ngayon, dahil sa banat ngayon ni Atty. Harry Roque, aking tulong po ito para permanente na. O diba? Sigaw lang kayo ng sigaw. Banat lang kayo ng banat. Maganda ang epekto po kay Digong. Lalo nalulubog si Digong sa inyong mga kagawgawan. Alam ninyo, nakatulong. Mamaya i-play ko sa inyo mga kababayan yung komentary ng isang abogado at rockstar, si Atty. Ibanez. Napakaganda yung kanyang paliwanag. Yung sinisigawan niya nila na bring him home, yun ang rason kung bakit hindi pinagbigyan. O ito po, sabi dito sa balita ng Batas PH, Harry Roque slams ICC after Digong's interim release bid junk. Former presidential spokesperson Harry Roque expressed dismay with the decision of the International Criminal Court, Pre-Trial Chamber 1, that rejected the plea of former President Rodrigo Duterte for interim release. Sa kanyang statement, Roque is also urging the relatives of former President Rodrigo Duterte to seek reconsideration in appeal before the ICC, as the court has no capability to ensure the former president's medical and safety needs, citing the supposed injuries he attained while in custody. Roque earlier said he is 100% confident that the ICC will grant the bid of the former president for interim release, noting that it is just a matter of time. Magaling itong si Atty. Harry Roque, Sabi niya, interim release should have been granted on humanitarian grounds. The court's inability to ensure the former president's medical safety needs evidence by his injuries while in custody underscores the urgency of compassion. Yan si Atty. Harry Roque. Masayang-masaya siya, mga kababayan, habang makikita ninyo ang itsura niya na agnas na.
Grabe naman na niya, Mr. Maravillas, ang termo. Di ba, dati siya, mataba siya, malaki, mapusok yung katawan. Naagnas na po. Biglang pumayat, mga kababayan, kasi nakikipag-agawan na lang ng humba. Hindi makakain ng maayos. Ubos na yung savings. Paubos na, sabi niya. Pagkatapos, no permanent address. NPA siya ngayon. No permanent address. Layas ng layas kung saan-saan. Nakatira na lang po sa kalsada, sa tinawag nilang Duterte Street. Inag-away-away pa sila sa pagkain. Sa umba, talagang stressful po. O ngayon, balikan natin itong sinasabi niya. Kung ako nga, bigyan natin ng advice siguro na, tulungan na natin. Bigyan natin advice si Sara Duterte, yung pamilya Duterte. Kung ako po sa inyo, ang gawin po ninyong abogado, si Atty. Harry Roque, kasi international lawyer naman po siya. At magaling, tiniwalaan ng inyo pong tatay. Bakit wala kayong tiwala kay Atty. Harry Roque? Tama itong sinasabi niya. Mali yung mga strategy ni Kaufman. Ito pong si Atty. Kaufman, palibasa hindi man Pinoy at wala mang talagang relasyon sa dating Pangulo bilang isang kaibigan at foreign lawyer siya. Malamang sa malamang, hindi tulad talaga sa pagmamalasakit ni Harry Roque sa dating Pangulo. Ang pagmamalasakit ni Kaufman ay nandun lang sa pagiging abogado niya na tumatanggap sa inyo po ng milyon-milyon na attorney's fee. Ikaw niya, Mr. Maravillas, parang hindi man seryoso yung... Tama po, di ba? Hindi man Pilipino si Kaufman. Sabi nga ng mga nagmamasid, yung mga ginagawa ni Kaufman po, para lang ma-maintain yung attorney's fee. Mas matagal yung trial, mas maganda. Kasi kung halimbawa may panalo ka agad o matalo, agad-agad, bilis yung aksyon, kaya delaying tactics yung ginagawa niya, itapos agad yung kontrata. O di ba? Malalim pa naman yung balon ng pera ng mga Duterte. Kayang-kaya nila ang gumastos ng milyon-milyon mga kababayan sa attorney's fee, tulad ni Kaufman. Kaya lang, sablay yung mga depensa. Yung depensa ni Kaufman, hindi umobra po, denied. Kasi naman niya, Mr. Maravillas, pinahamak ni Sara. Sabi na nga Sisi, naging factor yung mga sinabi ni Sara. Mas maganda po si Harry Roque na lang gawin ninyo. Palitan na ninyo yan si Kaufman. Mas effective itong si Harry Roque. Bakit hindi ninyo itry na gawing abogado si Harry Roque para may rason siya na mag-stay dyan sa dahig? At makarecover din yung finances niya. Siyempre, hingi din siya ng attorney's fee, alangan man libre. Yan yung statement ni Harry Roque. Labagan niya sa karapatang pantao yung pag-deny ng interim release kay Digong. Sabi dito sa report, para kay dating spokesman Harry Roque, hindi makatao ang naging desisyon ng ICC na tanggihan ang hiling ni dating Pangulong Duterte para sa pansamantalang paglaya habang inintay ang paglilitis. Ang makatao po yung EJK. Panalo pag ganyan po ang pag-iisip. Ang EJK makatao. Ang pag-deny sa interim release, hindi makatao. Paglabag sa karapatan ni Digong. Yung EJK, walang paglabag doon. Yung tukang. Okay yun. Si Roque na po ipalit ninyo. Ganda yung mga argumento niya. Gate ni Roque malagang matiyak na nasa maayos na kalagayan ang pag-iisip ni Duterte bago ito humarap sa korte. Magpakita kasi kayo ng medical certificate wala sa psychologist, psychiatrist. Diba pag mga doktor para ma-examine kung natunaw na talaga yung utak ni... Natunaw na yung utak ni Digong sa kaka-fentanyl. Nagkaroon siya ng tinatawag na cognitive deficiencies. Nagka-amnesia na. Sabi nila yan. Kaya lang man po, hindi man maniwala yung ICC. Kasi 24 hours nasa lookout ng mga
nurses in doktor, laging nakamasid. Drama man lang niya yung mga pinapalabas kasi nungalinga. Nakikita namin, maayos niya. Kinakausap ng mga nagsiserve sa kanya ng pagkain. Siyempre, mag-i-interview yun. Kumusta niya? Naging malilimutin na ba? Tama ba yung sinasabi na nagka-amnesia na si Digong? Hindi man niya. Nagkikwento pa niya ng girlfriend niya. Crazy daw yung kanyang inibig. Tapos nagkwento yung asawa, si Elizabeth Zimmerman. Jolly niya. Okay, si Rodrigo. Masaya daw doon sa masaya sa kulungan. Baliktad sa sinasabi po ni Harry Roque. Hindi man po siya nakakapasok doon. Nandun lang siya sa Duterte Street. Nakikipag fiesta sa humba. Nakikipag-agawan sa humba. Yan sabi ni Harry Roque. Dapat siya ay nasa tamang pag-iisip kapag harap sa isang paglilitis. Pangalawa, ito'y labag sa probisyon ng ICC Rome Statute na kinakailangang ang desisyon ay towards o in the interest of justice, wika ni Roque. Sa akin po, walang dahilan para hindi bigyan ng interim release si Tatay Digong. Dagdag pa ni Roque. Di maganda kaya ipalit na ninyo kay Kaufman itong si Atty. Harry Roque. Baka makatipid pa kayo sa kanya kasi kamahal-mahal daw yung attorney's fee ni Atty. Kaufman. Di ba? Brilliant yung mga suggestion ni Atty. Harry Roque. Pakinggan ninyo. Kaya nga po ang aking advice na tinawag na crazy scheme ay gamitin ang legal na proseso sa Netherlands para nga po itaguyod ang karapatan ng due process ni Tatay Digong sa harapan ng lokal na hukuman dito sa Netherlands. Dahil Netherlands naman po ang may obligasyon na itaguyod at protektahan ng karapatang pantao ni Tatay Digong habang siya ay nasa teritoryo ng Netherlands. Duda ko nga po, bagamat walang konfirmasyon na Netherlands ay isang bansa na tumanggap sa kanya kung magkakaroon ng interim release, tingin ko isa po doon ay Netherlands. At ang dahilan nga is alam nila, may pananagutan din sila sa pagkakakidnap kay Tatay Digong dahil siya ay nakakulong sa lupa ng Netherlands, sa kulungan na pinapatakbo ng Netherlands, tinanggap sa Netherlands na walang papel ng mga otoridad sa Netherlands, dinalas gamit ang ambulansyang Netherlands sa ospital na pinapatakbo ng Dutch government. At tingin ko, yan ang basihan kung bakit tinatanggap nila ang temporary or interim release si Tatay Digong sa kanilang teritoryo. Di ba? Magaling si Atty. Harry Roque. Lalo pag nagsisigaw-sigaw itong bangag, ngiwi, butod. Isasama yan Isasama yung mga pagsisigaw-sigaw niya yon habang nagdi-defend siya kay Digong sa ICC. Di ba? At yung mga pagrarally nila, aking tulong yung maisog rally kung saan ginagawa. Lalo na yung sa the Netherlands at sa Davao. Pakinggan natin yung paliwanag ni Atty. Ibanez kung paano nakatulong kay Digong yung patuloy na panawagan mga kababayan ng Bring Him Home. Ituloy lang ninyo. Magandang epekto po. Ito po si Atty. Carlo Ibanez. Yan Sumisikat din po siyang abogadong vlogger. Ito, pakinggan ninyo po. Continue your unwavering support. Sigaw pa ng Bring Him Home. Lalo lang siyang hindi makakalaya. Samahan ko pa kayo. Baliktad yung epekto. Bring him home. Bring him home. Bring him home. Ayan Nag-backfire ang loyalty nyo kay Digong. Yung pagsigaw ng Bring Him Home, ang pagpapakita ng blind loyalty sa kanya, at pati ang pagboto sa kanya as mayor, ironically, yan ang dahilan kung bakit hindi pinalaya ng ICC si Digong. Yes, totoo yan. Sabi mismo ng ICC ruling, given Mr. Duterte's position as President of the Philippines, he appears to have the necessary political contacts as well as to benefit from a network of support within the country. Ganito kasi yan. Ang interim release ay pwede lang ibigay kung mapapatunayan ng akusado na hindi siya tatakas. Simple lang ang tanong ng ICC. Correct. Kung papalayain ba natin si Duterte, babalik ba siya para harapin ang kaso? Ang sagot ng ICC, hindi. Bakit? Dahil pinakita ng supporters niya na malakas pa rin ang kapit niya sa kapangyarihan. In fact, ang Philippine Senate mismo naglabas ng resolution in support of Duterte. Tapos, binoto pa siya bilang mayor ng Davao. Dagdag pa dito,
patuloy pa rin ang show of support sa kanya. May mga rally, mga post online, at mga taong sumisigaw ng bring him home. Lahat ng yan nakita ng ICC as evidence ng influence at connection ni Digong. Correct. Kaya para sa ICC, malinaw na si Duterte ay hindi lang madaming supporters. May kakayahan siya na tumakas at magtago. Correct. Sa tulong mismo ng mga taong nagmamahal daw sa kanya. At eto ang pinakamalupit na irony. Yung mga sumusuporta kay Digong na buong akala ay tumutulong sila sa kanya, sila pala ang dahilan kung bakit hindi siya makakalabas. You see? Yung Senate resolution calling for house arrest, akala ng mga kaalihan Hindi nila nag-iisip. makakatulong yun. Pero para sa ICC, proof of continued influence yan. Well, tama naman ang ICC eh. Kung ikaw, isa ka sa sumisigaw ng bring him home, isipin mo ito. Kung sakaling makauwi si Duterte, hindi mo ba gagawin ang lahat ng makakaya mo para hindi na siya maibalik sa ICC? Correct. Hindi mo ba siya ipagtatanggol, itatago, or ipoprotesta mo ang pagbalik niya sa The Hague? Siyempre, ang sagot mo dyan, oo, di ba? Ayan, alam ng ICC yan. Kilala nila ang katulad mo. Hahadlang ka na maibalik si Duterte sa ICC. At dahil dyan, hindi siya makakalaya. Kaya sige, continue your unwavering support. Sigaw pa ng bring him home. Lalo lang siyang hindi makakalaya. Samahan ko pa kayo. Bring him home. Bring him home. Bring him home. Backfire lahat yung bring him home ninyo. Kaya bukas, magrarally uli kayo. Kahit nalindol yung Davao, ituloy ninyo ang people power. At sabihin ninyo, bring him home. Lalong hindi makakalabas si Digong sa kakabring him home ninyo po. Ngayon si Sara, hiningan ng komento. Yun lang po, ayaw maglabas ng comment na kapag-isip siguro. Yan ang report ng ABS-CBN News. Vice President Sara Duterte is in the city of Mati in Davao Oriental to condole with the families of quake victims. Ngayong araw. Ayan Duterte declined to comment for now on her father's rejected interim release bid before the ICC. Sabi ni Sara, i-hold ko na lang muna yung comment ko dito sa ICC case kasi kailangan natin makipag-empathize sa mga biktima ng lindol at mag-sympathize doon sa mga namatayan. Pagkatapos po ninyo na makapag-sympathize, makiramay dyan sa mga namatayan, 7 na daw yung namatay at maraming injured sa Davao Oriental. At yung Pangulo, immediately nagpadala ng mga ayuda. At siyempre, rescue teams. Nandun si DPWH Secretary Vince Dizon, si DSWD Secretary Gatchalian, at iba pang mga opisyal. Talagang tinututukan po. Mas maganda po, Sara, na magpalabas ka na. Magmumurahin mo yung ICC. Sabihin mo yung ICC hindi makatao. Hindi man lang kinonsidera ang kalagayan ng tatay mo na sabi ng nanay mo, okay man na niya. Jolly. Laking tulong yan. Bakbakan mo ng bakbakan. Bantaan mo tulad ng pagbanta na ginawa mo sa ating Pangulo kay Martin at saka kay Lisa Marcos. Laking tulong yan para sa tatay mo. Kasi yun nga statement po ninyo, naging basihan para i-decline yung request for interim release. Yung sinabi po ninyo sa video na jailbreak natin si PRRD. Di ba? Ayos na ayos. Ito yung mga reactions ng mga netizens kay Harry Roque. Sa post ni Harry Roque. Sir Harry Roque, sana wag nang magsalita kung anong balak kasi hinaharang ng kalaban. Padaldalin mo lang. Padaldalin ninyo ng padaldalin kasi hindi makatagal si Harry Roque, hindi dumaldal. Maganda yan. Sabihin ninyo kung ano mga plano ninyo. Pangalandakan ninyo sa buong mundo. Kaya nga po, pati yung kanyang asylum application na deny, nakakakwento. Diba? Effective. Sabi ni Mauro Castro, dami mo alam, tanggapin nyo katotohanan kung bakit sa kanya nangyari yan. May katapusan ng lahat, kaya tapos na siya sa paghahari. Sabi ni Galyaron Jesse Ocaña, kakapakialam mo, mas lalong hindi makakalaya si Digong.
Bernardo Robles, sobrang galing mo. Magpaliwanag, Terito de Marines. Iba ang international law sa local law. Kaya di uubra. Sabi ni Leonard Lapos, nawawala ka na, Harry. Kawawa naman buhay mo ngayon. Di mo alam kung saan ka tutungo. Sabi ni Erwin Torres, pinakialaman mo ng pilit yan eh. Sabi ng nakakagulo ka lalo, asikasuhin mo ang sarili mong kaso. Sabi ni Roland Suarez, ikaw lang madami alam, umuwi ka na't ilabas mo itong galing. Sabi ni G.R. Manzano Jr., hoy butanding, huwag ka nang magmagaling, wala ka namang nagagawa, mas tamang bansag sa'yo, Attorney Ewan. Sabi ni Eva Castellano, ngayon alam ninyong sabihin ang karapatang ng tao. Samantalang noon, kung gumawa ng krimen, wala lang. Ngayon nyo tanggapin kung gaano kahirap mawala ng karapatan. Sabi ni Range Lab, tumahimik ka na akla. Sabi ni Renato, ngak-ngak pamor. Maganda yung pagdadaldal ni Harry Roque. Kaya nga ang iniintay natin na susunod na dumaldal, magpa-interview si Sara Duterte. Kaya lang, hold on muna daw. Hold niya muna yung kanyang mga pahayag.